Kasi po ako, yung hirap ng buhay na dinanas ko dito sa Japan, na imagine nyo, nanay ka na, atsay ka pa, atsay, katulong ano. Ayan po, nag-uumpisa na po ang magandang view. Yan, makikita nyo. Asawa ka pa, karirumang ka pa, lahat. Alam nyo po kung sino yung naaalala ko sa sitwasyon ko ngayon. Yung nung ako'y nasa Pilipinas, meron po akong kasambahay, babysitter, all around siya. Ngayon, yung pong estado ng buhay niya noon, nakikita ko po ngayon sa na-experience ko dito sa Japan, sa buhay dito. Ayan, maganda po ang view, no? Ang ganda ng shiny day. Masarap magkwentuhan. Ngayon po, sayang nga lang kung live to, pwede kayong makapag-comment, ano? Pwede kayong magtanong, pwede kayong ano. Hindi pa po ito live record po ito ng video. Tapos po, pwede sana tayo mag-usap-usap, ano po? Mga kaibigan, mga ka-subscriber ko, mga community ko. Tayo magko-community. Ito na po. Ito ang isang pinakamagandang gustong-gusto ko muna dito na view. Tignan nyo po Ayan. 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 Oh, ayan. Oh. Oh. Ayan po. Ayan. Ito. Napakaganda kapag kayong paakyat pababa ka dito. Kung noon ay nag-record ako nung may snow yung tawag dyan, yung mountain, yung snowy white siya. Ngayon po, yan ang biwa ko. Yan po ang biwa ko, yung the biggest lake here in Japan. Ito po yon. Ngayon, I will try kung may parking. Kung may free na parking dito. Baka pwede tayong mag-parking. Pero kung hindi naman, i-drive ko na lang kayo para makita nyo yan. Oh, tumatawag po ang aking anak. Oh, hello anak! Anak! Ala, nawala. Tapos, ito po uli, yan, aakyat po ako dito. Tapos, pagpababa po uli, makikita nyo yung kagandahan ng natural kalikasan. Yan, o, yan, o, dyan, yan. Pero mas maganda po yung kanina, no? Ngayon, eto po, isa naman to. Yan. Isang malaki ang nakikita nyo yan, parang pyramid na yan. Na parang kumbaga Mount Fuji style siya. Pero ano po yan ang tawag dyan? Religion. Mga, ewan ko po kung anong religion. Pero ang namumuno daw po dyan, babae. Pero kasi sa religion po or sa kahit anong hindi po kasi yung babae para mamuno. Pwedeng magturo. Kaya nga tinatawag na may pastora, pastor. Pwede pong magturo ang babae na kasama ng lalaki
para magbigay ng aral sa mga tao, magpahayag ng gospel. Ayan ha, pinapakita ko po sa inyo yung magandang view ng summer. Ayan, kasi po summer na yan eh. Ngayon ay ipapasyal ko na lang kayo. Yan, ipapasyal ko kayo. Yan. Habang nakikipagkwentuhan ako sa inyo. Ngayon po, hindi po inaalaw sa gawain ng Diyos yung mamuno ang babae. Kasi ang babae, ang pinuno niya ay ang lalaki o ang asawa niya, kung ang asawa niya ay Kristiyano. Pero kahit hindi naman Kristiyano, kung mabuting asawa at talagang ang gawa niya hindi nawawala dun sa utos ng Diyos o sa panuntunan ng Diyos, Kristiyano mo rin siyang matatawag. Ayan, isa pa, ayan ang ganda po ng view ayan Kristiyano mo rin siyang matatawag. Pero kung katulad po nung as what I've said before, kung yun namang asawa lasinggero, babaero, sugarol, tapos hindi nagbibigay ng sa pamilya, hindi po pwede yung kahit po yung ang asawa niya ay Kristiyana o sumusunod sa Diyos, hindi niya pwedeng sundan yung asawa niya ng ganon. Siya ang magsikap para mapasunod at para mabago ng Diyos yung asawa niya, ganon po yun. Ngayon, sa mga Kristiyano naman, kailangan ang masusunod ay ang mga lalaki na mga Kristiyano din. Kasi ang mga lalaking Kristiyano na namumuno sa gawain ng Diyos, ang kanilang pinuno ay ang Panginoong Hesukristo, ang kanilang ulo. The head of the church. Kasi ang church po kasi, yun po yung mga tao, yung sama-samang tao na nag-aaral at sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ngayon po, yung head of church, yun po ang Panginoong Hesukristo. At ang mga manggagawa po ng church, na mga lalaki, na mga pastor, ang kanilang head ay ang Panginoong Hesukristo. At ang head naman po ng Panginoong Hesukristo ay ang ating Diyos Ama sa langit. Ganun po. Ngayon ay ayun, yung pong dinaanan natin na yon, kaya ako nabanggit kasi nga ang balita ay ang namumuno ay babae. No comment po ako doon sa kanila. Hindi natin alam kung ano yung inside and out. Ganun lamang po yun. Kasi we have no right to judge. At sabi nga ng Panginoong Hesukristo, we have to judge internally, not to external. Sabi, judge to the internal standard, not the external standard. Sabi po ganun. So meaning, hindi natin nakikita yung loob, wala tayong pwedeng i-comment, hindi tayo pwedeng mag-judge. Yung katulad po ng view na yan, nakikita nyo yan, pwede na kayo mag-judge dyan kung ano palagay nyo maganda, ano palagay nyo
Kasi po nakaka-relax talaga. Ngayon, sa akin naman pong pagbibideo, habang ako'y nakikipagkwentuhan sa inyo, I'm grateful and thankful and blessed and happy na maipakita ko sa inyo yung magandang view dito. Where am I? Lalong-lalo na nga po doon sa mga kababayan ko na nasa ibang bansa din, na naninirahan din sa abroad. Alam ko po na dama ko at relate ako sa mga posisyon nyo, sa mga experience nyo, sa buhay nyo. Yan. Kasi po, sabi ko nga po, pero natatandaan ko, nasabi ko na rin yun sa sa kasambahay namin, yung babysitter ng anak ko po noon. Kasi yun 6 months old pa lang yung anak ko, naging babysitter na siya ng anak ko. Kasama pa po siya, dalaga pa siya noon. Siguro po ang agwat lang po ng edad namin, baka matanda lang ako sa kanya ng 3-4 na taon, ganyan. Kaya po nung magwa 1 year old naman yung anak ko, nag-asawa naman siya. Ngayon po, may 3 na siyang anak na babae, may asawa na yung 3 anak niyang babae na yon, may apo na siya, tapos may panibago pa siyang, may sumunod pa, may nakahabol pa na 2 pa po yata sa anak niya, isang babae at isang lalaki pa yata. So ngayon po, nung nagtatrabaho, nung nasa akin siya, nung dalaga siya, masarap ang buhay niya kasi hawak niya ang sarili niya. Pero nung nag-asawa na siya, so continuous pa rin naman siya sa amin kasi kumbaga nasanay na siya sa amin. Kaya nung nag-asawa siya, pupunta siya sa amin ng alas 6 ng umaga, uuwi siya ng alas 6 ng gabi sa kanila. Hanggang sa naging 3 po mga anak nun. At yung mga anak po nun ay pag ngayon ay gumagawa sa bahay ko at buntisin. Ako po ang naano sa kanya. Ako po ang natatakot pag kung saan umaakyat para lang maglilinis ng ceiling, ganyan. Kaya pinapainom ko po ng gamot, ng vitamins para dun sa anak niya, para kumapit, para malusog. Ngayon sa buhay po niya sa Pilipinas at sa buhay ko dito, siya po yung naaalala ko. Naaalala ko po siya na sabi ko noon na once ko na rin nabanggit sa kanya nung buhay pa yung mother ko, twice a year po akong umuwi ng Pilipinas. Ngayon, start nung nawala na yung airmat ko, hindi na po ako umuwi ng Pilipinas. Wala na rin naman yung airpot ko, wala na rin yung lola ko, wala na rin yung mga talagang mga mahal ko sa buhay na talagang as in, talagang para bang may kulang kapag nawala sila, ganon. Pero po buhay pa, meron pa akong mga kapatid sa Pilipinas. Ilan pa yung kapatid ko doon? May 3 pa akong kuya. At bali 5 pa sila doon. Oo, tama. Kaya tapos may isa akong ate. Yan. Ngayon po, may mga apo-apo na rin sila.
Ako naman yung aking binata. Ayan, kanina tumatawag kanina yung binata ako, biglang nawala. Namali yata ako ng pindot. Namali ng pindot. Na-cut ko yung tawag. Kasi po, tumawag ako. Sabi ko kumain kami ng ramen o kaya ng gyoza. Sabi niya, Mami, magpapa-head spa muna daw siya. Sabi ko, wow, sana all. Papa-head spa ako. Alam ko, nung dalaga ako, nakakatikim ako nun head spa Ngayon, hindi na ako makapagpa-head spa. Kasi, iba kasi pag may ka na may sarili ka ng pamilya pero pagka yung wala ka pang responsibilidad sa buhay, ay sige, katulad po ng kuko ko, tingnan nyo naman ang kuko ko, oh. Dati sa ganda-ganda ng kuko, ngayon naku po, hindi na makapagpamanicure man lang. Dati ako pa nagmamanicure na lang nung nandito na ako na nagmamanicure Kahit po sa buhok ko, ako na rin ang nagagawa ng buhok ko dahil ang mahal-mahal ng pagpapagupit dito, pagpapaayos ng buhok. Total, dati po nag-parlor din ako kasi nung may negosyo ako sa Pilipinas, nag-parlor din ako doon. Lahat nga halos ng pagkakakitaan nagawa ko doon nung simula ako mag-business. Kaya lang hininto ko yung business ko kasi may gaya-gaya. Ayoko nang magkasala sa Diyos kasi pag nagkakasala ako, sabi ko hindi ako pwede dito. Kakasala ako kasi gagayahin ka, may kasamang paninira sa kapwa, ayoko ng gano'n. Kaya po nahintuan ko yung business ko na ang dami kong nasayang na pera kasi hininto ko po yun. Tapos i-dispose ko yung katulad ng mga tangki ng gas, yung mga bote ng soft drinks, beer, yan. Iniwanan ko po yung negosyo ko kasi ayokong may kaaway. Hindi ako sanay ng may away, may kaaway. Tatandaan ko nung bata ako, nung elementary ako hanggang grade 6, isa lang kaaway ko, lalaki. Pero babae, hindi ako nakikipag-away. Kaya hinintuan ko po yung negosyo ko na yun sa Pilipinas. Pero meron namang nakaano ng style ko, may pamangkin ako na siya naman ngayon yung ganon. At saka asensado na yung pamangkin ko po na yun magaling din maghawak ng pera yun kabaliktaran ko naman. Ako konting ingit lang bigay, pero ngayon kahit umingit wala ako bibigay. Kasi po dito po kasi sa Japan at sa abroad, ang buhay mo sa abroad iba. Kasi ang buhay mo sa abroad, ikaw ang gagawin mo lahat, bayad ng tax. Dito lang po sa tax ko lang po sa sarili ko, ilan bibilangin ko, ilan? 6, 7? May residential tax ka pa, may city tax ka pa, ang dami-daming tax. Kaya po siguro natatanaw nyo, ayan, magandang nakita nyo na rin yung cherry blossom, halos lahat po ng dinadaanan ko nakita nyo may cherry blossom. Yung iba wala na, pero itong nasa kaliwa, ayan, medyo maganda pa. Kaya po
tingnan nyo na lamang po yan. Pasyal, sabay pasyal ko na rin sa inyo yan dito. Tapos ayan nga po, ang buhay dito ay hindi katulad sa ibang bansa na ayun po, dadaan din tayo doon sa malaking tulay na yon. Ngayon naman po summer. Noon nagdaan ako doon huli kong nung snowy white pa siya. Sa winter ay